palad natin na naglilingkod tayo sa tunay na Diyos, sa buhay na Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na alayan natin siya ng best worship that we could ever give sa Kanya. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, we have been redeemed, we have been forgiven, we have been cleansed, we have been justified, we have been sanctified. And let's worship God. Feel free to worship with us. Wherever you are, saan ka man ngayon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan
minsan nakakahiya sa ating Panginoong Diyos kasi always nandyan siya, always nararamdaman natin everyday yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Pero lagi natin siyang binibigo, minsan iniiwanan, kinakalimutan ang minamagnify natin yung mga bagay na hindi naman dapat at hindi magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Pero napakabuti sa atin ang ating Panginoon. Kaya naman dapat i-glorify natin siya. He never fails us, mga kapatid. Kaya dapat lang na maging consistent tayo sa pag-worship, sa pasasalamat, sa pagiging grateful. Kasi anumang meron tayo ngayon, it's because of God. Without Him, ay wala tayong magagawa. Ay hindi natin maaabot kung ano man yung meron tayo. Hindi tayo magtatagumpay kung wala ang ating Panginoong Diyos. So, let's worship ang ating Panginoong Diyos at patuloy nating purihin ang kanyang banal na pangalan. Praise Jesus.
Thank you, Jesus, for that love, for that great, unfailing love that has been demonstrated to the cross. Na it never fails, it never gives up. Nagbago ka man, nang-iwan ka man, pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka iniwanan. It's higher than the mountains, it's deeper than the oceans. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid, sa akin at sa ating lahat. Pero ano yung may susukli natin sa ating Panginoong Diyos out of the abundance of His love? Yung surrendered life, kapatid. Huwag nating ipagkait. Why? Kasi yung buhay din naman na yun, galing din kay Lord yan. Amen? So, as we remember how great is the love of God sa ating buhay, tanda mo ba, when nothing else could help, He came to rescue you. He came to help you. He came to give you another chance, another opportunity to move on and to step forward again and again and again. So as we pray for you right now, just feel the presence of our Lord. Alam ko, through these songs, kinakausap kayo ng Panginoon. Just be sensitive. And this is the main goal why we have worship session. We want to impart grace, we want to impart hope, and we want to encourage your souls. Let us pray. Lord Jesus, wala kaming maipapantay sa pag-ibig na ibinigay mo sa aming buhay. At hindi rin kami pwedeng makabawi eh. Kasi di namin yun pwedeng pantayan ng anumang bagay dito sa mundo. Salamat, Lord, dahil ilang beses ka man naming iniwanan, paulit-ulit na sinasaktan, paulit-ulit kang nafe-fail sa amin. But you never fail. You have never failed to show your love sa bawat isa sa amin. Kahit hindi po kami kaibig-ibig, kahit di kami kamahal-mahal, ikaw yung natitirang nag-iisa na patuloy na umaagos ang tunay na pagmamahal sa bawat isa sa amin. And you have demonstrated it first sa cross. Even if we will still sinners, you have first loved us. And yung buhay kami ngayon, natatamasa namin yung mga bagay dito sa mundo, yun ay evidence of how you truly love us. Kaya naman, nawa sa mga nakarinig po ng awitin na to, sa sumusubaybay sa amin sa worship session, ma-realize namin, let it be an awakening na wag lang kami tanggap ng pag-ibig mo. But Lord, matanggap mo din naman ang pag-ibig na nagmumula sa amin. Yung totoong pagsiservisyo, yung totoong pagtitiwala, yung totoong relasyon, yung seryosong relationship sa iyo, Panginoon. Dahil Lord, apart from you, we are truly nothing. Apart from you, we are void. And apart from you, wala kaming future na maganda. Idalangin ko sa mga empty-handed ngayon, sa broken hearts, sa hopeless and feeling to give up na, or emotionally dying, paalala mo sa kanila na may nag-iisang Diyos na totoong umiibig at patuloy na umiibig sa kanila ngayon. Lord, we pray for our nation, for this chaotic season, Lord God. Alam namin bilang anak mo, hindi mo kami pababayaan. And ikaw pa rin ang may final say sa lahat ng bagay. Let justice prevail. Let righteousness prevail, Panginoon. Expose those, yung mga hindi ginamit ang authority nila sa tama. And please empower those na talagang sumusunod sa kanaisan mo, Panginoon. And Lord, dalangin din namin sa bansang Israel, carry out your plan from the very beginning for this nation, for your chosen nation. Eh Lord, yung problema nila affected din kaming lahat at damang-dama namin yun ngayon. But Lord, as you bless them,
mabibless din ang mga kasama nila, ang mga karatig bayan katulad namin. Lord, bless your people and let this also be an awakening sa mga Israelites, sa mga Jews, Lord, that you are the risen King and you are the only Savior. God, sa lahat na may karamdaman, we claim the complete healing that comes from you physically, emotionally, mentally, and lalo na spiritually. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Let thy kingdom come and let thy will be done. Honor and praise and glory be yours. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all, mga kapatid.